Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong lolo at lola. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na laging nagmamalasakit at gumagabay sa kalusugan ng ating mga seniors dito sa Pilipinas. Masaya ako na makasama kayo muli ngayon para sa isang napakahalagang usapan tungkol sa ating katawan. Simulan po natin sa isang simple makapangyarihan at siguro ay medyo nakakainis na formula. Cortisol plus insulin equals taba sa tiyan o yung tinatawag nating visceral fat. Ang cortisol, gaya ng alam natin, ay ang pangunahing stress hormone ng ating katawan. Ang insulin naman ay ang hormone nagmamanage o tagapamahala ng gasolina mula sa ating mga kinakain. At ang visceral fat, nako, yan po yung mapanganib at makulit na taba na bumabalot sa ating mga lamang loob, malalim sa loob ng ating tiyan. Ito ay nagiging malaking problema sa kalusugan, lalo na kapag tayo ay nagkakaedad na. Simple lang ang unang bahagi. Ang stress ay katumbas ng cortisol. Pero paano kung meron kayong pwedeng gawin isang simpleng paraan para putulin ang stress na yan? Ngayon, kung iaalay nyo ang buong buhay nyo para maging stress-free o walang alalahanin, kailangan nyo sigurong tumira sa isang kumbento o magtago sa tuktok ng bundok Banahaw at kalimutan na ang mundo. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo handa para sa ganoong buhay. Hindi yan realistic na solusyon para sa atin. Pero paano kung may mga simpleng bagay tayong pwedeng gawin? Paano kung may mga simpleng estratehiya na pipigil sa pagtaas ng cortisol sa gabi? Kasi yan po ang talagang problema. Yan ang delikadong oras. Kapag mataas ang inyong cortisol sa gabi, tamang-tama, pagkatapos niyong maghapunan kung saan mataas din ang inyong insulin, nagkakaroon ng perfect storm o perpektong pagkakataon para mag-ipon ng taba ang katawan. Kung mapipigilan natin ang pagtaas na yan, baka sakaling mapigilan din natin ang paglobo ng taba sa inyong tiyan. Kaya sa talakayan nating ito, gusto kong himayin ang ideyang ito. Titingnan natin ang ebidensya na nagpapakita na kahit 200 milligrams lang ng isang simpleng natural na sangkap ay kayang-kayang pababain ang cortisol. At hindi ito hula-hula lang. Base ito sa pagsusuri ng laway o salivary cortisol testing kung saan sinusukat mismo ang hormone sa katawan ng tao. Tatalakayin natin yan ng detalyado. Pero may dalawa pa akong tips na ibibigay sa inyo. Ang isa ay simpleng pampalasa o spice na makikita nyo lang sa inyong kusina. At ang isa naman ay isang kaugalian o habit na pwedeng gawin sa gabi na wala kayong gagastusin kahit piso. Magsimula na tayo. Ang pangunahing sangkap na tinutukoy natin dito ay ang theanine. Para mas espesipiko, L-theanine. Ito ay isang natural na amino acid na matatagpuan halos eksklusibo sa dahon ng tea o green tea. Ito ang dahilan kung bakit ang isang tasa ng mataas na kalidad na tsaa ay nakakapagbigay ng pakiramdam na gising ang diwa pero kalmado ka pa rin. Pero para makuha ang 200 mg na dosis na nakita sa mga pag-aaral, kailangan niyong uminom ng napakaraming tsaa. Kaya para sa layuning ito, pag-uusapan natin ito sa anyo ng suplemento. May mga oras na hindi nyo ito dapat gamitin, kaya ituturo ko kung kailan dapat, paano gamitin,
at kailan dapat iwasan. Dahil minsan, pwede itong magkaroon ng kabaliktaran na epekto kung mali ang oras ng pag-inom. Bakit nga ba napakagaling ng theanine? Dahil isa ito sa kakaunting sangkap na madaling makatawid sa blood-brain barrier. Ibig sabihin, direkta itong nakakapasok sa inyong utak para gawin ang trabaho nito. At ano ang ginagawa nito doon? Pangunahing naiimpluwensyahan nito ang tinatawag na GABAergic state. Himayin natin yan. Ang GABA ay ang pangunahing inhibitory neurotransmitter ng inyong utak. Sa madaling salita, ito ang preno para sa inyong humaharurot na isipan. Isipin nyo na ang utak nyo ay parang kotse. Buong araw, nakatapak kayo sa silinyador. Isipin mo ito, problemahin mo yan. Huwag mong kalimutan ito. Paano kung mangyari yun? Sige, takbo kilos. Habang tumatanda tayo, marami sa atin ang nakakapansin na ang ating preno ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang madalas kong marinig na reklamo kay Nanay Rosa o kay Tatay Carding ay ganito. Doktora, pagod na pagod ang katawan ko. Pero sa oras na dumapo ang ulo ko sa unan, nag-uumpisang tumakbo ang isip ko. Inuulit sa isip ang mga usapan kanina, nag-aalala tungkol sa mga anak, sa bayarin sa kuryente o sa check-up sa doktor sa susunod na linggo. Yan ay isang utak na nakastack sa accelerate o mabilis na takbo. Yan ay utak na kailangan ng preno. Ang GABA ang prenong yan. Ito ang nagsasabi sa utak na, tahan na oras na ng pahinga. Dahan-dahan lang. Pinipigil nito ang utak na mag-overdrive at tinutulungan itong magpreno para makaramdam kayo ng kalmado at relax. Ang theanine ay may napakalaking positibong epekto sa kakayahan ng utak na gamitin ang GABA. Pero ngayon, nakikita ng mga siyentipiko na may iba pang paraan kung paano ito gumagana. At dito na papasok ang direktang epekto sa cortisol. Nadidiskubre na ang theanine ay parang naiimpluwensyahan din ang inyong serotonin receptors. Tandaan po, ang serotonin ang nagpaparamdam sa atin na kalmado, presko at panatag ang kalooban. Ito yung pakiramdam na maayos ang lahat. Isipin nyo kung talagang nararamdaman nyo na maayos ang lahat. Mai-stress ba ang katawan nyo? Hindi, di ba? Hindi magpapadala ng emergency signal ang utak nyo sa inyong adrenal glands. At kung walang signal, hindi magpo-produce ng baha ng cortisol ang katawan nyo. Dahil sa tulong ng theanine, mas nagiging epektibo ang sarili niyong serotonin. Mas tumatalab ito ng husto. Mas kakalma kayo na magpapababa naman ng inyong cortisol at dahil dito ay mapipigil ang terribleng equation na mataas na cortisol plus mataas na insulin. Napuputol nito ang cycle. Pinipigilan nito ang katawan na pumasok sa estadong stressed kayo habang may laman pa ang tiyan nyo mula sa hapunan. Isipin nyo mula sa pananaw ng ating mga ninuno. Ang ganyang sitwasyon ay halos hindi mangyayari noon. Karaniwan nai-stress lang ang tao kapag naghahanap ng pagkain dahil gutom sila. Hindi ka naman mai-stress kung busog ka at puno ng pasta o kanin ang tiyan mo. Modernong problema na po ito, kaya kailangan din natin ng modernong solusyon. Ngayon, alam kong gusto nyo ng pruweba o siyensya. Tingnan natin ang mga pag-aaral.
May isang pag-aaral na inilathala sa Neurology and Therapy. Nakakagulat ito dahil kumuha sila ng mga tao at sinadya silang stress. Paano? Pinakuha sila ng math test at iba pang mental na pagsusulit na siguradong magpapakaba sa akin at pati na rin sa inyo. Isipin nyo, habang kumukuha ng test, kumakabog ang dibdib nyo, pilit kayong nag-concentrate, gumagawa na kayo ng cortisol niyan. Tapos binigyan sila ng 200 ml ng thianin. O kaya naman ay placebo tabletang asukal lang. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang grupong uminom ng thianin ay mayroong mas mababang salivary cortisol. Hindi lang ito sa pakiramdam. Sinukat talaga ang hormone sa kanilang laway. At ang mas mahalaga, ang grupong iyon ay nagsabing hindi sila gaanong na-stress sa test. Ito mismo ang pattern interrupt o pamputol ng stress na hinahanap natin. Hindi naman lahat tayo ay may oras mag-meditate ng 60 minutos. Wala tayong luho para magsauna gabi-gabi. Pero kaya nating humanap ng simple at epektibong paraan. Hindi ko sinasabing magic pill ito para sa lahat ng problema sa buhay, pero napatunayan itong epektibo laban sa pisikal na reaksyon ng katawan sa stress. May isa pang pag-aaral na mas kawili-wili, lalo na para sa atin na lampas 60 anyos na. Sa pag-aaral na ito, pinainom ang mga pasyente ng 400 ml ng theanine sa loob ng 28 araw. Una, ang kanilang perceived stress o yung bigat ng stress na nararamdaman nila sa araw-araw ay bumaba ng 18%. Malaking panalo na yon. Pero ito ang pinakaimportante, gumanda ang kanilang sleep architecture. Termino ko ito na pimpimito ng mga doktor para sa kalidad at istruktura ng inyong tulog. Pag nagkakaedad tayo, kadalasang nasisira ang istruktura ng ating tulog. Mas madalas tayong nasa light sleep o mababaw na tulog at nahihirapan tayong pumasok sa dalawang klase ng tulog na talagang mahalaga, ang deep sleep at REM sleep. Nakita sa pag-aaral na ang mga uminom ng theanine ay nabawasan ang mababaw na tulog at mas humaba ang kanilang deep sleep at REM sleep. Bakit ito kritikal? Ang deep sleep ay ang repair shop ng inyong katawan. Dito inaayos ang mga tissue, naghihilom, lumalaban sa pamamaga at naglalak ng memorya. Ang REM sleep naman, rapid eye movement, ay ang repair shop ng inyong utak. Dito naglilinis ang utak, nagpoproseso ng emosyon at nag-aayos ng mga bagong natutunan. Kung kulang kayo sa deep at REM sleep, hindi kayo totoong gumagaling at gigising kayong masakit ang katawan, lutang at parang hindi nakapagpahinga. At ito ang koneksyon. Madalas nating makalimutan na ang cortisol ay direktang konektado sa ating sleep-wake cycle. Ang kalidad ng tulog nyo ay may malaking epekto sa level ng cortisol nyo kinabukasan. Kung pangit ang tulog nyo, gigising kayo na dysregulated o magulo na ang cortisol nyo. Mataas ito sa maling oras. At pasensya na po sa sasabihin ko, pero ang cortisol na mataas sa maling oras ay malaking problema. Ginaganahan kayong kumain ng marami, lalo na ng junk food, at ang mga kinain nyo ay didiretso sa maling lugar sa inyong bilbil. Kaya ang pagpapaganda ng tulog ay isang napakahalagang pundasyon. Ngayon, kailan nyo hindi dapat inumin ang theanine? Sa totoo lang, kapaki-pakinabang ito sa karamihan.
Ang tanging oras na hindi ko ito irerekomenda ay kapag kailangan niyong gumawa ng matinding mental na trabaho na nangangailangan ng matalas at focus na atensyon. Napansin ko na okay ang theanine sa mababang dosis, pero pag tinaasan nyo, halimbawa 400 mg tapos kailangan nyong mag-isip ng todo, masyado kayong kakalma. Maganda ang maging relax sa gabi. Pero hindi yan ang gusto nyo kung nag-aasikaso kayo ng tax nag-aaral para sa exam o nakikipag-usap ng maselan na bagay na kailangan ay gising na gising kayo. Pero para sa layunin natin, ang pakalmahin ang cortisol sa gabi, patahimikin ang maingay na utak at maghanda sa pagtulog, perpekto ito. Ang 100 hanggang 200 mga isang oras bago matulog ay ang tamang-tama na sukat o sweet spot. Hindi kayo nito patutulugin na parang sleeping pill. Patatahimikin lang nito ang ingay. Sige, napag-usapan na natin ang theanine para sa cortisol. Paano naman ang insulin? Heto ang isa pang mabilis na trick na pangmetabolismo. Nakakamangha ito at maganda ang tambalan nila ng theanine. Ang sagot ay cinnamon o kanela. Opo, 3 grams lang nito o mga 1 kutsarita. Sa mga pag-aaral, nakita na may epekto ito sa tinatawag na insulin mimetics. Sosyal na termino lang yan. Ang mimetic ibig sabihin ay gumagaya o kumokopya, kaya ang cinnamon ay gumagaya sa insulin. Tinutulungan nito ang katawan nyo na gawin ang trabaho ng insulin nang hindi kailangang mag-produce ng marami ang inyong lapay o pancreas. Ganito yan gumagana. Pag kumain kayo ng hapunan, lalo na kung may kanin o carbohydrates, tataas ang asukal sa dugo nyo. Bilang sagot, maglalabas ang pancreas ng insulin para magsilbing susi, bubuksan ang mga selula para papasukin ang asukal at gawing enerhiya. Pero habang tumatanda tayo, ang mga lock o seradura ng ating selula ay parang kinakalawang na. Ang tawag dito ay insulin resistance. Dahil ayaw bumukas ng pinto, magpapanik ang pancreas nyo at sisigaw maglalabas ng baha ng insulin para puwersahing buksan ang pinto. Ang bahang ito, ang spike ng insulin ang problema. Ang cinnamon ay nagsisilbing katulong. Ginagaya nito ang aksyon ng insulin, kaya mas nagiging sensitibo ang selula nyo dito. Ibig sabihin, hindi na kailangang sumigaw ng pancreas nyo. Pwede na itong gumamit ng mahinahon na boses, maglalabas lang ng kaunting insulin para magawa ang trabaho. Tama po, ang simpleng cinnamon ay pwedeng magpababa ng glucose at baguhin ang dinamiko ng inyong insulin. Ibig sabihin, kung tumaas man ang insulin nyo, mas kaunti ang negatibong epekto nito sa metabolismo. Tandaan, ang pinakaayaw natin ang perfect storm para sa bilbil ay ang sabay na pagtaas ng insulin at cortisol. Napag-usapan na natin kung paano pababain ang cortisol gamit ang theanine, pero ngayon, dinadagdagan natin ng panlaban sa insulin gamit ang cinnamon. Kasi baka naman gusto nyo pa ring kumain ng kaunting kanin sa gabi. At ngayon, hindi nyo na kailangang tanggalin lahat ng carbs, pero kritikal ang dagdag na ito. Pero teka, kailangan alam nyo kung anong klase ng cinnamon ang gagamitin. Napaka-importante nito para sa ating mga senior. Ang cinnamon na karaniwang nabibili sa mga shakers sa supermarket o sa palengke ay tinatawag na cassia cinnamon. Maitim ito at matapang ang lasa. Ang cassia cinnamon
ay may compound na tinatawag na kumarin. Sa mataas na dosis, gaya ng 1 kutsarita, araw-araw, ang kumarin ay pwedeng maging masama sa atay. At mas importante, ang kumarin ay natural na pampalabnaw ng dugo. Kung isa kayo sa milyon-milyong umiinom ng blood thinner gaya ng warfarin, ang pagdadagdag ng maraming cassia cinnamon ay pwedeng maging delikado. Ang cinnamon na dapat nyong hanapin ay Ceylon cinnamon. Madalas itong tawaging true cinnamon. Mas mapusyaw ang kulay, mas marupok at mas matamis at pino ang lasa. Higit sa lahat, halos wala itong kumarin. Ito ang ligtas at epektibong piliin para sa trick na ito. Pakibasa po maigi ang label. So meron na tayong theanine para sa cortisol, cinnamon para sa insulin. Ano yung pangatlo sa ating toolkit? Naku, napakasimple nito. Ito yung magmumuka akong albularyo o woo-woo na doktor. Pero pakinggan nyo ito. Ang pangatlong tool ay ang simpleng pagtapak ng inyong paa sa lupa. Tinatawag itong grounding o earthing. Alam ko parang kakatwa pakinggan, pero may ebidensya tayo. May ebidensya na sa ilang minuto lang ng pagdikit sa mundo, ang simpleng skin-to-earth contact ay literal na nagbabago ng mga inflammatory markers sa katawan at literal na nagbabago ng salivary cortisol. Tayo po ay mga electrical beings. Ang utak nyo, puso, nervous system, lahat, yan tumatakbo gamit ang maliliit na kuryente o electrical impulses. Ang mundo o ang Earth ay may natural at banayad na negative electrical charge. Sa buong kasaysayan ng tao, palagi tayong nakadikit dito. Ngayon, nakasapatos na tayo na may goma ang swelas. Naglalakad tayo sa mga carpet at sementadong sahig. Naka-unplug tayo. Ang grounding ay simpleng pag-plug muli. At kung titingnan nyo ang pag-aaral sa mga premature na sanggol, dito nagiging kamangha-mangha ang ebidensya. Nakita nila na kapag ang mga sanggol na nasa incubator na sobrang stressed ay na-ground, nagbabago ang boltahe sa balat nila. Nagbabago ang antas ng stress nila, kahit sino ka pa, siyentipiko man o hindi. Sa huli, tayo ay mga nilalang sa mundong ito. At siguro ay dinisenyo talaga tayo na kumonekta sa frequency ng ating inang kalikasan. Hindi yan pamahiin. Yan ay physics. At ganyan lang talaga siya gumagana. So ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Lumabas kayo ng 10 minuto. Siguro pagkatapos ng hapunan, habang lumulubog ang araw, hubarin ang sapatos, hubarin ang medyas, at tumayo lang sa damuhan. Tumayo sa lupa. Tumayo sa semento na walang pintura. Ang aspalto at kahoy na sahig ay hindi gagana dahil insulators ang mga iyan. Tumayo lang doon, huminga ng malalim, mag-relax, makipagkwentuhan kay kumare o kumpare ng ilang minuto bago matulog. Malaki ang magagawa niyan. Tinutulungan nito ang katawan na ibuga ang stress ng maghapon at ibalik sa normal ang ritmo ng cortisol. Yan po, 3 simple at makapangyarihang sandata para putulin ang cycle ng pag-iipon ng taba tuwing gabi. Ang mahalagang aral na gusto kong baunin ninyo ay ito. Ang kalusugan ay hindi palaging nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong solusyon. Minsan ang kailangan lang natin ay bumalik sa simple, sa tamang pahinga
tamang sangkap mula sa kalikasan at koneksyon sa ating mundo. Ang maliliit na pagbabago sa inyong gabi ay pwedeng magdulot ng malaking ginhawa sa inyong umaga. Kung nagustuhan nyo ang ating talakayan, pakiusap po ay mag-iwan ng comment sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share o ibahagi ang bidyong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para sabay-sabay tayong maging malusog. Maraming salamat po sa panonood.